may ceasefire daw. Pero may barko ng tinamaan, 3 crew nawalan ng buhay. At ang Strait of Hormuz, mahigpit na naman ang galaw. Ang tanong ngayon ay hindi kung may ceasefire. Ang tanong ay, may ceasefire ba talaga? Noong April 8, 2026, ipinagdiwang ng mundo ang kasunduan sa pagitan ng United States at Iran. Nagsalita ang mga leader. Nagpasalamat ang mga diplomat. Pero habang nangyayari ang lahat ng iyon, sa kabilang panig ng mundo, nagsimula ang malawakang airstrikes sa Beirut. Sa loob ng 10 minuto, mahigit 100 target sa Lebanon ang tinamaan ng Israel. Ayon sa Lebanese Civil Defense, umabot sa 254 ang nawalan ng buhay sa loob lamang ng isang araw. Kasama na ang mga sibilyan sa iba't ibang bahagi ng Beirut at sa ilang lalawigan ng Lebanon. Dito nagsimula ang malaking problema. Sinabi ng Israel na ang ceasefire ay para sa Iran, hindi para sa Lebanon. Ayon sa Israeli Defense Forces, ang malawakang operasyon sa Lebanon ay isinagawa ng walang kinalaman sa US-Iran na kasunduan. Para sa Israel, dalawang magkaibang gera ito. Ibang tingin naman ang Iran. Ayon sa Iranian state media, ang mga atake ng Israel sa Lebanon ay maituturing na paglabag sa diwa ng ceasefire. Dahil dito, inihayag ng Iran na maaaring ibalik ang buong lakas ng kanilang operasyon militar. Sa madaling salita, nagbigay ng warning ang Iran na maaaring muling sumiklab ang gera. Ang pinakamahalagang kondisyon ng US sa ceasefire ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at sa loob ng ilang oras, bukas ito. Pero nang magsimula ang mga atake sa Beirut, muling hinigpitan ng Iran ang pagdaan sa strait. Ang kaluwagan na ipinangako ng kasunduan nawala agad sa loob ng iisang gabi. At hindi lang usapang politika ang nangyari. Isang barko na may bandila ng Thailand, tinamaan sa loob ng Strait of Hormuz. 3 mga crew ang nawala ng buhay. Around 20 na katao ang naligtas ng Omani Navy. Ilang Thai na barko ang naiwang nakakulong sa gitna ng strait. Hindi makaalis, hindi makakalabas. Bukod sa mga atake, may ibang gera na nagaganap. Ang gera ng mga salita. Sa panig ng Iran, sinasabing sumang-ayon ang US na bawiin ang lahat ng tropa mula sa Middle East at tanggapin ang enrichment ng uranium ng Iran. Ito ang panig ng Tehran, pero iba ang sagot ng Washington. Agad na tumugon ang White House. Tinanggihan nila ang bersyon ng Iran at sinabing hindi yon ang napagkasunduan. Ayon sa Amerika, ang tunay na mga tuntunin ay pinag-uusapan pa sa likod ng mga saradong pintuan. 2 bansa, 2 bersyon, isang napakamapanganib na sitwasyon. Mula sa Budapest, Hungary, nagbigay ng mahigpit na babala ang America Vice President sa Iranian leadership. Una, sinabi niya na ang Lebanon ay hindi kasama sa ceasefire. Kung inakala ng Iran na kasama ito, ayon sa kanya, legitimate misunderstanding yon at hindi dapat dahilan para masira ang buong kasunduan. Pangalawa, nagbabala ang America Vice President na ang presidente ng Amerika ay sabik ng makita ang progreso at hindi siya uri ng leader na pwedeng paglaruan. Ayon sa mga pagsusuri, may limitasyon ang pasensya ng Washington at malapit na maabot ang limitasyong yon. Ikatlo, sinabi ng America Vice President na may mga bahagi ng Iranian government na handang makipag-usap pero may iba rin daw na nagsisinungaling tungkol sa mga tuntunin ng kasunduan. Ayon sa kanya, kung lalabag ang Iran sa kanilang bahagi, haharapin nila ang matinding economic pressure at posibleng military consequences.
Sa kasalukuyan, may nakaschedule na face-to-face na pagpupulong ang America team sa Pakistan ngayong Sabado. Pero ayon sa mga pagsusuri sa kasalukuyang estado ng sitwasyon, ang pulong na yon ay maaaring maging hindi negosasyon, kundi isang huling babala, isang ultimatum na nakabalot sa diplomatic na wika. Habang nagaganap ang lahat ng ito, malinaw ang mensahe ng Israel Defense Forces. Ang malawakang operasyon sa Lebanon ay isinagawa sa pagpapalagay na maaaring masira muli ang sitwasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ibig sabihin, hindi sila naghihintay. Inaayos na nila ang Lebanon front bago pa man mag-umpisa ang susunod na round. Ang tanong na nasa isip ng lahat ng military analyst ngayon, gaano pa katagal ang tinatawag na ceasefire na ito? Ang Strait of Hormuz, mahigpit na naman ang galaw. Ang Lebanon, nag-aapoy. Ang barko, tinamaan na. Ayon sa mga pagsusuri, posible na ang 2-week window ng kasunduan ay hindi man lang tumagal ng 2 days. Ito ang katotohanan na sinasabi ng mga eksperto. Ang ceasefire na ito ay hindi talaga isang kapayapaan. Isa itong sandaling paghinto habang inililipat ng bawat panig ang kanilang mga piraso. Ang Amerika ay naghahanap ng exit na may dignity. Ang Iran ay naghahanap ng garantiya ng kaligtasan. At ang Israel nagpapatuloy lang ng kanilang sariling giyera. Tatlong bansa, tatlong agenda. Ang Amerika ay may isang layunin, makuha ang ceasefire na may mukhang tagumpay bago pa man masira ang sitwasyon. Ang Iran ay may ibang layunin, makuha ang garantiya na hindi na sila atatakihin muli. At ang Israel, walang intensyong huminto. Tatlong bansa, tatlong magkakaibang agenda. Ito ang pattern na paulit-ulit na nakikita ng mga eksperto. Hindi lang sa Middle East, kundi sa buong kasaysayan ng giyera. Ang mga kasunduan ay nasisira hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil ang bawat panig ay may sariling kahulugan ng salitang kapayapaan. At hanggat hindi nagkakatugma ang mga kahulugang iyon, ang anumang ceasefire ay pansamantala lamang. Peke ba ang ceasefire? Sa papel, umiiral pa ito. Sa katotohanan, ayon sa mga pagsusuri, ang susunod na 2 araw ang magdedesisyon kung ito ay mananatili o masisira. Ang gera sa Middle East ay hindi pa tapos. Nagbago lang ang hugis nito at ang mundo nanonood at naghihintay. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.